Isang maalab na pagbati sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang salaysay na susubok sa hangganan ng pagtitiis at magpapatunay na ang paggalang sa sarili ay hindi kailanman dapat isuko? Sabi nila, ang pagpapakumbaba ay isang birtud. Ngunit paano kung ang pagpapakumbaba ay nagiging daan para tapakan ang iyong pagkatao? Hanggang saan ang kaya mong ibigay sa ngalan ng pamilya bago mo piliin ang iyong sarili? Ang malamig na hangin ng bukang liwayway ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Marahuyo. Kahit pa nababalot siya ng isang kumot na magaspang at may amoy ng lumang aparador. Ngunit hindi ang sariling ginaw ang kanyang alintana, kundi ang munting katawan ng anak na si Huni na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Maingat niyang inayos ang pagkakakumot sa bata. Idinikit pa ito lalo sa kanyang dibdib na para bang ang init ng kanyang katawan ang magiging kalasag nito laban sa lamig ng gabi. Nilibot niya ang paningin sa paligid. Madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng bintanang gawa sa kapis kung saan sumisilip ang maputlang sinag ng buwan. Ang sahig ay semento, magaspang at malamig sa paa. Sa isang sulok ay may mga nakatambak na lumang sako ng bigas at ilang gamit na kinakalawang na. Ang amoy ng alikabok at basang lupa ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang bodega. Ito ang silid na inilaan para sa kanya ng kanyang biyenan, si Gahuma. Para sa kanya na isang marketing director sa Maynila at sa kanyang nag-iisang anak. Hindi niya maiwasang balikan ang hapunan kanina. Ang masayang tawanan ng mga pinsan ni Silakbo, ang pagkukumahog ng kanyang asawa na asikasuhin ang mga ito, at ang matatalim na tingin ni Gahuma na pasulyap-sulyap sa kanya. Nang oras na para matulog, buong kaswalidad na sinabi ito ng kanyang biyenan. "Mayo hija," sabi nito habang nag-aalis ng pinagkainan. Hindi man lang siya tinitingnan. "Pasensya na. Biglaan kasi ang dating ninyo. Naunahan na kayo ng mga pinsan ni Sid sa mga kwarto. Pero maayos naman ang bodega. Malinis yon. Doon na muna kayo ni Huni." Hinintay niya ang reaksyon ni Silakbo. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lamang ng isang segundo. Nakita niya ang pag-aalangan sa mukha ng asawa, ang bahagyang pagkunot ng noo. Ngunit gaya ng dati, mabilis itong umiwas ng tingin. Tumango lang ito sa ina. "Okay lang, ma. Pagod na rin kami sa biyahe." Ang katahimikan na yon ni Silakbo ang pinakamasakit. Mas masakit pa sa mga salita ni Gahuma. Ang katahimikan na yon ay isang pagsang-ayon, isang pagtalikod. Sa 5 taon nilang pagsasama, sanay na si Marahuyo sa pagbibigay. Pagbibigay ng pasensya, ng pangunawa, ng respeto, na kahit kailan ay hindi naman nasuklian ng pamilya nito. Lagi niyang sinasabi sa sarili, para kay Sid, para sa ikakatahimik ng pamilya. Pero ngayong gabi, habang yakap niya ang anak sa loob ng isang malamig na bodega, ibang-iba ang kanyang nararamdaman. Hindi na ito simpleng pagkadismaya, galit. Isang galit na malamig at mabigat na unti-unting gumagapang sa kanyang sistema. Bigla, isang mabilis na kaluskos mula sa sulok ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Isang anino ang gumalaw sa kadiliman. Napahigpit ang yakap niya kay Huni, at doon, sa bilog ng liwanag ng buwan sa sahig, nakita niya ito. Isang daga. Mabilis itong tumawid at nawala sa ilalim ng mga sako. Nanlamig ang buong katawan ni Marahuyo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkasuklam. Ito na ang sukdulan. Maaari niyang tiisin ang lahat para sa sarili niya. Ang masasakit na salita, ang kawalang galang, ang pagwawalang bahala. Pero ang iparanas ito sa kanyang anak. Ang patulugin ang kanyang prinsesa sa isang lugar na hindi man lang karapat-dapat sa isang tao? Hindi. Doon na puno ang salop. Dahan-dahan, maingat na hindi magising ang anak, tiningnan niya ang oras sa kanyang cellphone
3:15 ng madaling araw. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Mabilis, tahimik, ngunit buo. Hinalikan niya ang noo ni Huni at bumulong sa hangin. Isang pangakong siya lang ang nakarinig. Hindi ito ang buhay na nararapat sa iyo, anak. Hindi kailanman. Maingat siyang tumayo. Walang ingay niyang kinuha ang kanilang travel bag. Isinukbit ito sa isang balikat. Gamit ang kabilang braso, buong ingat niyang binuhat si Huni na hindi man lang nagising sa mahimbing na pagkakatulog. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat hininga niya ay may bigat ng desisyon. Binuksan niya ang pinto ng bodega. Gumawa ito ng mahinang langit-ngit na tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Ngunit walang sino man ang nagising. Walang sino man ang nakarinig. Walang lingon likod. Walang paalam. Sa ilalim ng dilim, tinahak ni Marahuyo ang daan papalayo sa bahay na yon. Dala ang anak at ang basag niyang puso. Ngunit buo ang kanyang desisyon. Nilalamon ng kanyang sasakyan ang madilim na kalsada ng probinsya. Ang tanging naririnig sa loob ay ang tahimik na paghuni ng aircon at ang mahimbing na paghinga ni Huni mula sa car seat sa likod. Mahigpit ang kapit ni Marahuyo sa manibela. Ang mga buko ng kanyang daliri ay namumuti. May mga luhang patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng pagsisisi. Ito ay luha ng galit, ng pagkadismaya, ng 5 taon na pinagsama-samang sakit na ngayon lang nakahanap ng paraan upang kumawala. Hindi niya alam kung saan siya pupunta noong una. Ang alam niya lang, kailangan niyang umalis. At habang nasa daan, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang lugar na kabaligtaran ng bodegang pinanggalingan niya. Isang lugar na simbolo ng lahat ng pinaghirapan niya. Ilang minuto pa, natanaw na niya ang mga ilaw nito. The Marilag Suites, ang pinakamagarang hotel sa buong Bukang Liwayway. Huminto siya sa harap ng grand entrance. Agad na lumapit ang isang nakaunipormeng bellboy. Kahit madaling araw na, ang serbisyo ay nananatiling bukas. Sa kabila ng suot niyang simpleng pantulog at gusot na buhok at habang maingat na kinakarga ang natutulog na anak, lumakad siya papasok sa lobby na may taas noo. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang. Ang amoy ng mamahaling air freshener at bagong gawang kape ay sumalubong sa kanya. Tahimik ang paligid. Isang receptionist na medyo inaantok ang bahagyang nagulat sa kanyang pagdating. "Good morning, ma'am. Welcome to the Marilag Suites." Bati nito, pilit na itinatago ang pagtataka sa kanyang mga mata. "Good morning. I'd like to book your presidential suite." Diretsong sabi ni Marahuyo. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bakas ng pag-aalinlangan. Lalong nagulat ang receptionist. The presidential suite, ma'am? Right now?" "Yes. For 2 nights initially," sagot ni Marahuyo. Sabay labas ng kanyang platinum credit card mula sa bulsa ng kanyang roba. Marahuyo di makulangan. Ang pagbanggit sa kanyang pangalan at ang pag-abot sa credit card ay tila isang mahika. Agad na nagbago ang tindig ng receptionist. Nawala ang pagtataka at napalitan ng sukdulang profesionalismo. Mabilis itong nag-type sa computer. "Of course, Miss Di Makulangan. Right away." Habang pinoproseso ang kanyang check-in, iginala ni Marahuyo ang kanyang paningin. Ito, ang dignidad na ito, ang respetong ito na binabayaran niya gamit ang sarili niyang pera. Bakit kailangan niyang magmakaawa para sa kapiraso nito sa bahay ng mga taong dapat ay itinuturing siyang pamilya? Ilang saglit pa, inihatid na sila ng bellboy sa kanilang suite sa pinakamataas na palapag. Pagbukas ng pinto, isang malawak na sala ang bumungad sa kanila. May sariling kusina at isang pinto na patungo sa master bedroom. Dahan-dahan, pumasok si Marahuyo. Inilapag niya si Huni sa gitna ng napakalaking king-sized bed. Ang kama ay malambot, ang kumot ay mabango at makinis. Agad na gumalaw ang bata. Tila naghahanap ng komportableng posisyon sa bago nitong paraiso.
Napangiti si Marahuyo sa unang pagkakataon ngayong gabi. Ito ang tama. Ito ang nararapat para sa kanyang anak. Hinalikan niya si Huni sa noo at kinumutan ito. Umupo siya sa gilid ng kama at hinayaan ang sarili na damhin ang katahimikan at kalinisan ng lugar. Isang malaking pag-agos ng ginhawa ang bumalot sa kanya, para siyang nakahinga ng maluwag matapos malunod ng matagal na panahon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang isang numero na kabisado niya. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot ito. "Hello, Mama Yo. Napatawag po kayo?" Ang nag-aalalang boses ni ginhawa ang kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay sa Maynila. "Hawa, I'm sorry to call you this early," mahinahon niyang sabi. "Nako ma'am, okay lang po. Kayo po, okay lang ba kayo? Nasaan po kayo?" "We're fine, we're safe," tiniyak niya rito. "But we're not at my in-laws' house anymore. We're checked in at the hotel. Listen carefully, I have some instructions." "Sige po ma'am, nakikinig po ako." "I need you to go to my office tomorrow. Sa ilalim ng desk ko, mayroong isang pulang folder. Kunin mo yon at itago sa bahay. Also, please call my secretary and cancel all my meetings for the next 2 days. Tell her it's a family emergency. Can you do that for me?" Ang kanyang boses ay naging boses ng isang direktor. Diretso, malinaw, at may awtoridad. "Opo, ma'am. Ako na po ang bahala. May kailangan pa po ba kayo? Damit po ninyo ni Huni?" "I'll handle that." "Thank you, Hawa. You're a lifesaver." "Kayo po ang mag-iingat, ma'am." Pagkababa ng tawag, naramdaman ni Marahuyo ang pagbabalik ng kanyang lakas. Ang pagkontrol. Bigla, umilaw ang screen ng kanyang cellphone at nag-vibrate ito sa kanyang kamay. Tumatawag si Silakbo. Sa screen, nakasulat ang pangalan. Silakbo, my husband. Napatitig siya rito. Nakita niya sa kanyang isipan ang mukha ng asawa, ang pag-iwas nito ng tingin, ang katahimikan nito, ang pagpayag nito. Hindi na kumukulo ang dugo niya. Ang naramdaman niya ay isang malamig na pader na biglang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Hindi niya ito sinagot. Hinayaan niyang magring ito hanggang sa mamatay ang tawag. Pagkatapos, pinindot niya ang Do Not Disturb mode sa kanyang telepono at inilapag ito sa bedside table. Sa unang pagkakataon, pinili niya ang katahimikan. Ang sarili niyang katahimikan. Nagising si Silakbo sa isang pamilyar na tunog, ang pagtilaok ng mga manok ng kapitbahay na hudyat ng bagong umaga. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Ang katawan ay medyo mabigat pa dahil sa alak na ininom kagabi. Nang imulat niya ang mga mata, ang unang hinanap ng kanyang paningin ay ang asawa. Ngunit ang katabi niya sa kama ay isang unan lamang. Bahagya siyang napakunot noo. Marahil ay maagang nagising si Marahuyo para asikasuhin si Huni. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Inaasahan na makikita ang asawa sa kusina. Nagtitimpla ng kape. Ngunit wala. Tahimik ang buong bahay, maliban sa mahinang hilik ng kanyang mga pinsan mula sa kabilang silid. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Naglakad siya patungo sa likod bahay, sa direksyon ng bodega. "Mayo?" Tawag niya, mahina sa simula. "Mahal?" Walang sumasagot. Binilisan niya ang kanyang mga hakbang. Nang marating niya ang pinto ng bodega, nakita niyang bahagya itong nakaawang. Itinulak niya ito. Bumungad sa kanya ang isang silid na walang tao. Ang magaspang na kumot na ginamit nila ay nakatiklop sa isang sulok ng papag. Ang hangin sa loob ay mas malamig pa kaysa sa inaasahan niya. Wala si Marahuyo. Wala si Huni. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang kaluluwa. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at idinial ang numero ni Marahuyo. Ring, ring, ring. Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit at ulit. Ngunit ang bawat tawag ay napupunta lamang sa kawalan. Dito na nagsimulang manlamig ang pawis sa kanyang noo. "Sid,
Anong kaguluhan yan? Napalingon siya. Nakatayo sa may pinto ng kusina ang kanyang ina. Si Gahuma, nakapamaywang at nakakunot ang noo. Ma, si Mayo po. Wala sila ni Huni. Abay, saan naman pupunta yung babaeng yon ng ganito kaaga? Ang mataray na sagot nito. Baka nagpapapansin lang. Hayaan mo, babalik din yon kapag nagutom. Hindi, ma. Dala niya yung bag nila. At hindi niya sinasagot ang tawag ko. Paliwanag ni Silakbo. Ang boses ay puno na ng pag-aalala. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Gahuma. Ang pagkainis ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Ayan. Ayan na nga bang sinasabi ko. Ang bastos na babaeng yon. Matapos siyang patuluyin dito, aalis ng walang paalam, walang utang na loob. Sinisira niya ang pangalan ng pamilya natin. Ma, wag naman po nating husgahan agad. Anong wag husgahan? Putol nito sa kanya halos pasigaw na. Ikaw, kasalanan mo to, Silakbo. Masyado mong binibigyan ng muka ang asawa mo. Ayan, tinakbuhan ka tuloy. Hindi na nakasagot si Silakbo. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang mga suntok na tumatama sa kanyang sikmura. Dahil sa isang parte ng kanyang isip, alam niyang may katotohanan ito. Kasalanan niya. Kung pinagtanggol lang sana niya ang asawa kagabi, alam niya kung saan ito pupunta. May isang lugar lang sa probinsya na tutugma sa pamantayan ni Marahuyo. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang susi ng kanyang motorsiklo at kumaripas paalis. Iniwan ang kanyang inang patuloy na nagbubulyaw. Pagdating niya sa Damarilag Suites, pakiramdam niya ay hindi siya kabilang sa lugar. Ang mga uniforme ng staff, ang mamahaling palamuti, ang tahimik na karangyaan, lahat ay sumasampal sa kanya ng katotohanan ito, ang mundo ni Marahuyo. Isang mundo na pinilit niyang talikuran kagabi para lang sa kapayapaan na hindi naman totoo. Pagkatapos magtanong sa front desk, nalaman niya ang numero ng kwarto. Buong kaba siyang kumatok sa pinto. Pagbukas nito, bumungad sa kanya si Marahuyo. Nakasuot ito ng puting roba ng hotel, ang buhok ay nakapusod ng maayos. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Mayo, salamat sa Diyos. Bungad niya, akmang hahawakan ito sa braso, ngunit mabilis itong umatras. What do you want, Sid? Tanong nito. Ang boses ay walang emosyon. Umuwi na tayo, please. Pag-usapan natin to sa bahay. Nag-aalala na si Ina. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marahuyo. Nag-aalala siya? O nagagalit dahil nasira ang imahe niya sa mga kamag-anak? Mayo, hindi naman sa ganon. Alam mo namang, ang alam ko, Sid, putol nito sa kanya, ay hinayaan mong matulog ang asawa't anak mo sa isang bodega. Yun ang alam ko. Napayo ko si Silakbo. Ang bigat ng kahihiyan ay tila pumipiga sa kanyang puso. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Ayoko lang ng gulo. Ayaw mo ng gulo? Dito na nagkaroon ng bahagyang panginginig sa boses ni Marahuyo. Kaya hinayaan mo na lang ako ang magdusa sa gulo para lang sa katahimikan. Sid, ang presyo ng katahimikan mo ay ang dignidad ko. Susubukan kong kausapin si Ina. Mag-a-adjust tayo. Hindi na ako ang mag-a-adjust, Sid. Tapos na ako diyan. Matigas niyang sabi. Lumapit ito ng isang hakbang at sa unang pagkakataon, tiningnan siya nito ng diretso sa mata. Ang lamig sa mga mata nito ay napalitan ng malalim na sakit. Ang katahimikan mo kagabi, Sid, ay mas malakas pa sa lahat ng masasakit na salita ng ina mo. Your silence was a choice, and you chose her. Bawat salita ay tumagos sa puso ni Silakbo. Walang sigaw. Walang pagwawala. Ngunit ang bigat ng katotohanan sa mga salitang iyon ay sapat na para durugin siya. Huminga ng malalim si Marahuyo. Babalik lang ako sa bahay na yon kapag natutunan ng ina mo na igalang ako bilang tao. At babalik lang ako sa iyo kapag natutunan mong panindigan ang pagiging asawa mo. Pagkasabi niyon,
Isinara nito ang pinto. Iniwan si Silakbo na nakatayo sa pasilyo. Mag-isa. Natalo. Habang naglalakad siya papalayo, alam niyang hindi lang ang asawa't anak niya ang nawawala. Nawawala rin ang sarili niya, naipit sa pagitan ng pagiging anak at ng pagiging asawa, at nabigo sa parehong papel. Pag-uwi ni Silakbo sa bahay, ang sumalubong sa kanya ay hindi katahimikan, kundi ang simula ng isang bagyo. Naabutan niya ang kanyang inang si Gahuma sa sala. May kausap sa telepono, at ang boses nito ay puno ng paghihinagpis na halatang halata ang pagiging peke. Diyos ko ate, hindi ko na alam ang gagawin ko. Humihikbing sabi ni Gahuma sa kabilang linya. Ginawa ko naman ang lahat. Pinagsilbihan ko ang asawa niya. Tinuring na parang tunay na anak, pero ganun pala ang igaganti sa akin. Inagaw na nga ang anak ko, ngayon naman ay sinisiraan pa ako. Umalis na lang bigla, dala ang apo ko. Parang kaming mga kriminal dito. Napapikit ng mariin si Silakbo. Kilala niya ang tono na yon. Iyon ang boses biktima ng kanyang ina. Isang armas na mas mabisa pa kaysa sa anumang sigaw. Alam niya kung sino ang kausap nito, ang tiyahin nilang pinakamadaldal sa buong angkan. Sa loob lamang ng ilang oras, ang bersyon ng kwento ni Gahuma ang kakalat sa buong bukang liwayway at maging sa mga kamag-anak nila sa ibang bansa. Naghintay siyang matapos ang tawag. Pagkababa ng telepono, hinarap siya ng ina. Ang mga mata ay namumugto. Resulta ng sapilitang pag-iyak. O ano? Nakausap mo na ang magaling mong asawa? Sarkastiko nitong tanong. Ma, pwede po bang itigil na natin to? Pakiusap ni Silakbo. Ang boses ay pagod na. Lalo lang pong lumalaki ang gulo. Ako pa ngayon ang gumagawa ng gulo. Silakbo anak, hindi mo ba nakikita? Niloloko ka ng babaeng yan. Ginagamit niya ang pera mo. At ngayon, gusto niyang ilayo ka sa sarili mong pamilya. Hindi po totoo yan, ma. Ang kailangan lang naman niya ay respeto? Putol ulit nito. Anong klaseng respeto ang gusto niya? Ang ituring siyang reyna? Ang sambahin ang bawat yapak niya? Nagtrabaho ako buong buhay ko para mapalaki ka. Tapos ngayon, ako pa ang kailangang magpakumbaba sa isang babaeng taga Maynila na walang alam kundi ang magwaldas ng pera? Bumagsak ang mga balikat ni Silakbo. Walang saysay. Para siyang sumisigaw sa hangin. Ang kanyang ina, kapag nasa ganitong estado, ay hindi nakikinig sa katwiran. Ang tanging nakikita lang nito ay ang sarili niyang sakit, ang sarili niyang takot. Sa Damarilag Suites, sinubukan ni Marahuyo na lumikha ng isang maliit na bula ng normalidad. Pagkatapos ng masarap na almusal na inihatid sa kanilang kwarto, dinala niya si Huni sa pambatang pool ng hotel. Ang halakhak ng kanyang anak, habang nagtatampisaw sa malinis na tubig, ay musika sa kanyang pandinig. Sa ilalim ng sikat ng araw, sa isang iglap, halos makalimutan niya ang bigat na kanyang dinadala. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Habang nagpapahinga sa isang lounge chair, kinuha niya ang kanyang telepono para kunan ng litrato si Huni. At doon niya nakita ang mga notifikasyon. Sunod-sunod, mga mensahe mula sa mga pinsan at tiyahin ni Silakbo na halos hindi naman niya nakakausap. Binuksan niya ang isa mula sa isang Tita Lorna na nasa Canada. Mayo, I heard what happened. Nakakahiya kayo. You should know your place as a wife. Your mother-in-law is a saint and you treat her like dirt. Bumalik ka na dyan at magpakumbaba ka. Nabitawan niya ang telepono na para siyang napaso. Ang kanyang hininga ay biglang bumigat. Sunod-sunod niyang binasa ang iba pa. Ang lahat ay may iisang tono. Panunumbat, panghuhusga, pagpaparamdam sa kanya na siya ang kontrabida. Napakabilis, napakabisa ng lason na ikinalat ni Gahuma. Naramdaman niya ang unti-unting paghigpit ng isang hindi nakikitang pader sa kanyang paligid. Kahit nasa loob siya ng isang marangyang hotel,
Pakiramdam niya ay nasusukol siya, nag-iisa. Bumalik si Silakbo sa loob ng bahay desididong subukan ulit. Nakita niya ang kanyang ina sa kusina, naghahanda ng tanghalian na para bang walang nangyari. Ma, simula niya, sinubukang maging kalmado. Kailangan nating ayusin to. Tatawagan ko si Mayo at hihingi tayo ng tawad. Natigilan sa paghiwa ng sibuyas si Gahuma at hinarap siya. Tayo? Bakit ako hihingi ng tawad? Ako ba ang umalis? Ako ba ang nag-iskandalo? Ma, nasaktan siya. Hindi tama na sa bodega natin siya pinatulog. At tama bang talikuran ka niya dahil lang doon? Kung totoong mahal ka niyan, magtitiis yan. Silakbo, ginagawa ko to para sa'yo. Para matauhan ka. Hindi ko kailangan ng ganitong tulong, ma. Dito na tumaas ang boses ni Silakbo. Ang kailangan ko ay ang asawa ko, ang pamilya ko. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Tinitigan siya ni Gahuma at unti-unting nagbago ang ekspresyon nito. Nawala ang galit at napalitan ng isang malalim at nanunumbat na kalungkutan. Ah, ganun pala. Sabi nito, ang boses ay basag. Pinipili mo ang babaeng yan kaysa sa sarili mong ina. Ang ina na nag-aruga sa'yo. Gumuho ang mundo ni Silakbo. Ito na ang huling alas ng kanyang ina. Ang sandata na kahit kailan ay hindi niya matatalo. Ang sumbat ng pagiging isang masamang anak. Wala na siyang masabi. Anumang isasagot niya ay magpapatunay lang sa paratang nito. Tinalikuran niya ito at lumabas ng bahay. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay mas mabigat pa kaysa dati. Samantala, sa hotel, pagkatapos patulugin si Huni para sa tanghaling siesta, nakahiga si Marahuyo sa kama at nakatitig sa kisame. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe. Inaasahan niyang isa na namang kamag-anak ni Sid, ngunit hindi. Galing ito sa isang numerong hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Binuksan niya ito. Isang maikling tanong lang ang laman. Alam mo ba kung kaninong kwarto talaga ang tinulugan mo? Nakatitig si Marahuyo sa screen ng kanyang telepono. Paulit-ulit na binabasa ang 7 salita. Alam mo ba kung kaninong kwarto talaga ang tinulugan mo? Ang tanong ay parang isang multo na bumabagabag sa kanyang isipan. Isang bodega yon, isang imbakan ng mga lumang gamit. Anong ibig sabihin ng kwarto? Sinubukan niyang ipagsawalang bahala. Marahil ay isa lang ito sa mga kamag-anak ni Silakbo na gustong manginis. Ngunit may kung anong kaba sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na may mas malalim na kahulugan ang lahat ng ito. Hindi siya mapakali. Tumayo siya mula sa kama at naglakad-lakad sa malawak na sala ng suite. Yakap ang sarili. Pilit niyang inaalala ang bawat detalye ng bodega. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy. Ang sahig na semento. Ang mga nakatambak na sako. At bigla, may isang imahe na pumasok sa kanyang isip. Isang detalyeng halos hindi niya pinansin dahil sa kanyang galit at pagkadismaya. Ang bintana. Iyon ay gawa sa lumang kapis, medyo naninilaw na. Bago siya umalis kaninang madaling araw, habang hinihintay na magkaroon ng lakas ng loob, nasapo niya ang kamay sa hamban ng bintana. At doon, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang ukit. Isang magaspang na ukit na hindi na gaanong pansin. Nang silipin niya ito, gamit ang ilaw ng kanyang cellphone, nakita niya isang puso. At sa loob nito, may 2 letrang magkadikit, S at A. Noon, inisip niyang gawa lang iyon ng kung sino mang dating trabahador. Ngunit ngayon, dahil sa misteryosong mensahe, ang ukit na yon ay tila may ibang isinisigaw. Si Silakbo. Pero sino si A? Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Kinuha niya ang kanyang telepono at sa halip na i-block ang numero, nag-umpisa siyang mag-imbestiga. Isang modernong babae na sanay sa marketing at research,
Ginamit niya ang tanging kasangkapan na mayroon siya sa sandaling iyon, ang social media. Hindi niya tiningnan ang profile ni Silakbo. Alam niyang malinis na yon. Sa halip, hinanap niya ang pangalan ng isa sa mga pinakamalapit na kaibigan nito noong high school, si Paulo. Nag-scroll siya pababa, pabalik sa nakaraan, lampas sa mga litrato ng kasal, ng mga anak, ng mga reunion. Bumalik siya sa panahong ang mga litrato ay malabo pa at kuha sa mga mumurahing digital camera. Mga album na may pamagat na Barkada Trip 2008 at last high school year. At doon, nakita niya ito. Isang pamilyar na mukha ng isang babae na laging katabi ni Silakbo sa mga grupo-grupong litrato. Isang babaeng may simple at mahinhing ngiti. Sa isang litrato, nakaakbay pa si Silakbo dito. Pareho silang nakangiti sa kamera. Mga matay nangungusap. Sa caption, nakasulat, Sid at Alena. Bagay, Alena. Nanlamig ang mga kamay ni Marahuyo. Nagpatuloy siya sa paghahanap. Ang pangalan ay naging susi niya. At natagpuan niya ang isang lumang photo album sa profile ng isa pang kaibigan. May pamagat na Despedida ni Alena. Mga litratong kuha bago ito umalis para magtrabaho sa ibang bansa. At sa gitna ng album, naroon ang isang litrato na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang litrato ni Alena, nakaupo sa gilid ng isang kama sa loob ng isang simpleng kwarto. Nakangiti ito, kumakaway sa kamera. At sa likod niya, malinaw na malinaw, ay ang bintanang gawa sa kapis. At kung susuriing mabuti ang hamba ng bintana, makikita ang isang madilim na marka, ang ukit na hugis puso. Iyon ang bodega, iyon ang kwarto. Hindi yun isang simpleng bodega, iyon ang dating kwarto ng dating kasintahan ni Silakbo. Ang babaeng minahal nito bago siya. Ang babaeng, ayon sa mga kwento, ay paboritong-paborito ni Gahuma. Parang may laso na biglang kumalat sa buong sistema ni Marahuyo. Isang laso na gawa sa purong pagkasuklam. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pang-iinsulto, ay biglang nagkaroon ng bagong, mas nakapangingilabot na anyo. Hindi lang siya pinatulog sa bodega. Ipinatulog siya sa isang dambana. Isang paalala, isang testamento na sa paningin ni Gahuma kahit kailan, hinding-hindi niya mapapantayan ang anino ng kahapon. Ang ginawa nito ay hindi lang kawalang galang. Ito ay isang kalkulado at malupit na pagpapahirap sa kanyang kaluluwa. Nabitawan niya ang telepono. Bumagsak ito sa malambot na carpet ng sahig. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makaiyak. Ang galit sa loob niya ay masyadong matindi para maging luha. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Hindi siya gumalaw. Muling may kumatok, mas malakas. Mayo? Mahal? Ako to, si Sid. Dahan-dahan, na parang isang robot, pinulot niya ang telepono at lumakad patungo sa pinto. Binuksan niya ito. Nakatayo doon si Silakbo. May daladalang isang paper bag mula sa isang kilalang restaurant. Mayroon itong bahagyang ngiti sa labi. Isang nangangiti na puno ng pag-asa. Nag-aalala ako sa'yo. Hindi ka pa kumakain ng tanghalian. Dinalhan kita ng paborito mong kare-kare. Tinitigan lang siya ni Marahuyo. Ang mukha niya ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang apoy na ngayon lang nakita ni Silakbo. Malamig, mapanganib, walang salitang namutawi sa kanyang labi. Itinaas lang niya ang kamay na may hawak na telepono. Ipinakita ang screen kung saan nakabukas pa rin ang litrato ni Alena na nakangiti sa loob ng bodega. Nawala ang nangiti sa mukha ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkatakot. Ang paper bag na dala niya ay biglang nabitawan at ang laman nito ay kumalat sa sahig ng pasilyo. Para kay Silakbo, ang oras ay tila huminto. Ang litrato sa screen ng telepono ni Marahuyo ay parang isang malaking salamin na ipinapakita sa kanya ang lahat ng kanyang pagkukulang, lahat ng kanyang kaduwagan, si Alena.
sa loob ng kwartong iyon. Ang ngiti nito ay isang multo mula sa kahapon na bigla na lang nagbalik upang singilin siya. Mayo, iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, isang bulong na puno ng pagkasindak. Hindi umimik si Marahuyo. Hinila lang siya nito papasok sa suite at marahang isinara ang pinto na para bang ayaw nitong marinig ng buong mundo ang pagguho ng kanilang pagsasama. Ang sahig ay puno ng nagkalat na pagkain, ang kare-kare na simbolo ng kanyang bigong pagtatangka na ayusin ang lahat. Ipaliwanag mo, utos ni Marahuyo. Ang boses nito ay hindi pa sigaw. Ito ay mas malala. Ito ay kalmado, malamig, at walang anumang bahid ng dating pagmamahal. Napalunok si Silakbo. Ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Hindi, hindi yan tulad ng iniisip mo. Nagsimula siyang maglakad-lakad, hindi mapakali. Ang mga kamay ay nanginginig. Bodega na talaga yon ngayon, Mayo. Matagal na. Huwag mo kong gawing tanga, Silakbo. Sagot nito, bawat salita ay tila isang patalim. Hindi ako nagtatanong kung anong tawag sa lugar na yon ngayon. Ang tanong ko, bakit doon? Bakit sa dinami-rami ng pwedeng paglagyan sa amin? Bakit doon pa? Napahilamos siya sa sariling muka. Ang pakiramdam ng pagkasuklam sa sarili ay bumabalot sa kanya. Kasi si Ina, nagsimula siyang mautal. Hindi niya matanggap-tanggap ang pag-alis ni Alena. Paborito niya yon. Hanggang ngayon, umaasa pa rin siyang babalik ito. Yung kwarto na yon parang alaala na lang niya. Alaala? Isang mapait. Halos hindi marinig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marahuyo. Ang tawang yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. So ano ako? Ano kami ni Huni? Mga basura na pwedeng itambak sa isang kwartong puno ng alaala ng iba. Hindi sa ganon. Desperado niyang sabi. Natatakot lang ako, okay? Natatakot akong kontrahin si Ina. Alam mo naman yon, kapag nagalit, nagkakasakit. Ayoko lang ng gulo. Patawarin mo ko, Mayo. Naging duwag ako. Eto na. Ang pag-amin na matagal na niyang itinatago kahit sa sarili niya, Ngunit imbes na magdulot ng pangunawa, ang kanyang pag-amin ay nagsilbi lang na gasolina sa apoy. Duwag? Ulit ni Marahuyo, ang mga mata ay unti-unti nang namumuo ng luha ng matinding galit. So for all these years, I was just a replacement? Isang panakip butas sa babaeng hindi mo maipaglaban noon at sa babaeng hindi mo pa rin makalimutan hanggang ngayon? Hindi totoo yan, Mayo. Mahal kita. Ikaw ang mahal ko. Sigaw niya, ang boses ay basag na. Sinubukan niyang lumapit. Hinawakan ito sa braso. Manilawa ka, please. Ngunit ang reaksyon ni Marahuyo ay tila siya isang ketungin. Bigla nitong binawi ang braso na para bang napaso. Ang pandidiri sa mga mata nito ay hindi maikakaila. Ang simpleng pag-atras na yon ang tuluyang dumurog sa puso ni Silakbo. Huwag, sabi nito. Ang boses ay nanginginig na. Huwag mo kong hahawakan. Tumalikod ito sa kanya. Niyakap ang sarili na para bang nilalamig. Doon na tuluyang bumagsak ang mga luhang kanina pa nito pinipigilan. 5 taon, Sid, sabi nito habang nakatalikod. 5 taon akong nagtiis. 5 taon akong umunwa. 5 taon kong nilunok ang pride ko para sa pamilya mo, para sa'yo. Akala ko, sapat na yon. Akala ko, sa huli, ako pa rin ang pipiliin mo. Pero mali pala ako. Humarap itong muli sa kanya, ang mukha ay basang-basa ng luha. Siguro hanggang dito na lang talaga tayo, Sid. Ang mga salitang iyon. Ang mga salitang kahit kailan ay hindi niya inakalang maririnig niya mula rito. Ang mga salitang nagpahiwatig ng isang katapusan. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Akmang magsasalita siya, magmamakaawa, luluhod kung kinakailangan, nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang ingay niyon sa gitna ng kanilang mabigat na katahimikan ay nakakabingi.
Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Sa screen, nakita niya ang pangalan ng tumatawag. Ina. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang obligasyon, ang takot, ang pagiging anak. Tumingin siya kay Marahuyo na nakatingin din sa screen ng telepono niya. Ang mga mata ay puno ng paghihintay at panunumbat. Sinagot niya ang tawag. Hello, Ama? Silakbo, anak! Ang narinig niyang humihingal na boses sa kabilang linya. Ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Bilisan mo. Umuwi ka na. Pagkatapos niyon ay isang malakas na kalabog na para bang may bumagsak. Ma! Ma! Sigaw niya sa telepono. Walang sumasagot. Panik. Purong panik ang pumalit sa lahat ng nararamdaman niya. Tumingin siya kay Marahuyo. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Si Ina, kailangan niya ako. Isang malamig na katahimikan ang sagot ni Marahuyo. Nakatitig lang si Marahuyo habang nagmamadaling umalis si Silakbo. Ang mukha nito ay puno ng hindi maipintang pag-aalala para sa ina. Hindi siya kumilos, hindi siya nagsalita. Isang bahagi ng kanyang puso ang umaasa na lilingon ito na magsasabi ng kahit ano, babalik ako. Mag-usap tayo mamaya. Kahit ano, ngunit hindi. Dire-diretso itong lumabas ng pinto at ang tanging naiwan ay ang tunog ng papalakas na yabag nito sa pasilyo at ang nagkalat na kare-kare sa sahig. Isinara niya ang pinto. Dahan-dahan. Pagkatapos ay sumandal siya rito at ang mga tuhod niya ay tuluyan ng nanghina. Napaupo siya sa sahig, sa gitna ng kalat. Ang amoy ng kare-kare, ang paborito niyang pagkain na dapat sana'y magiging simbolo ng pagkakasundo. Ngayon ay amoy ng kabiguan, ng katapusan. Hindi niya alam kung totoo ang atake sa puso ni Gahuma. Ngunit sa puntong yon, hindi na mahalaga. Dahil totoo man o hindi, iisa lang ang resulta. Sa oras ng pagpili, hindi siya ang pinili. Muli. Pagdating ni Silakbo sa bahay, ang sumalubong sa kanya ay hindi ambulansya, kundi ang mga nag-aalalang mukha ng kanyang mga tiyahin at pinsan na nagkukumpulan sa sala. Ang kanyang ina, si Gahuma, ay nakaupo sa isang silyang yantok, nakahawak sa dibdib at may basang bimpo sa noo. Buhay na buhay. Ma, anong nangyari? Okay ka lang ba? Sigaw niya habang tumatakbo palapit. Anak, buti dumating ka, sabi nito. Ang boses ay mahina at paos. Akala ko, katapusan ko na. Isang tiyahin ang nag-abot sa kanya ng isang basong tubig. Nahilo lang daw, Sid. Biglang nanikip ang dibdib. Stress. Yan ang epekto ng ginagawa ng asawa mo sa kanya. Umupo si Silakbo sa tabi ng ina. Hawak ang kamay nito. Malamig. Ngunit ang tibok ng pulso nito ay normal. Sa isang sulok ng kanyang isip, nagsimulang mamuo ang ang isang pagdududa. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Ina niya ito. Hindi ito magsisinungaling tungkol sa ganitong bagay. Nang medyo huminahon na ang lahat at nagsimula, nang magpaalam ang ibang kamag-anak, naiwan silang tatlo. Siya, si Gahuma, at ang kapatid nitong si Tita Lorna, ang pinakamaimpluwensya sa kanilang angkan. Dito na inilabas ni Gahuma ang kanyang huling alas. Mga kapatid, mga pamangkin, simula nito, ang boses ay sadyang pinahina para magmukhang kaawa-awa. May kasalanan din ako. Baka masyado akong naging mahigpit. Pero ginawa ko lang naman ang lahat para sa pamilya, para sa alaalang iniwan ng papa ninyo. Tumingin ito kay Silakbo. Ang mga mata ay puno ng lungkot. Anak, patawarin mo si Ina. Siguro nga nagkamali akong hilingin sa'yo noon na unahin ang pagsasaayos ng bahay na pamana ng lolo mo. Natigilan si Silakbo. Anong ibig niyong sabihin? Nagpatuloy si Gahuma, ngayon ay nakatingin na sa kanyang mga kapatid. Bago kasi sila ikasal ni Marahuyo, may ipon si Sid. Ang usapan namin, gagamitin yon para kumpunihin ang bahay na ito
ang nag-iisang pamana sa atin para may disenteng masilungan ng buong pamilya kapag umuuwi. Ngunit, huminto ito. Huminga ng malalim na para bang napakahirap sabihin ng kasunod. Ngunit ano ate? Tanong ni Tita Lorna. Ngunit ipinakiusap ni Marahuyo na sa pagbili na lang ng kondo sa Maynila, gamitin ang pera. Isang kondo na malapit sa trabaho niya, malapit sa mga mall. Anong magagawa ko? Mahal ng anak ko Gandhi. Kaya pumayag ako. Ibinigay ko ang bendisyon ko, kahit na ang kapalit ay ang unti-unting pagkasira ng ating pinakaiingatang pamana. Ang bawat salita ay parang bombang sumabog sa loob ng silid. Ikinuwento ni Gahuma ang isang kalahating katotohanan. Totoong may ipon si Silakbo at napag-usapan ang pagsasaayos ng bahay. Ngunit ang pagbili ng kondo ay desisyon nilang dalawa ni Marahuyo. Isang praktikal na desisyon para sa kanilang kinabukasan. Ngunit sa paraan ng pagkikwento ng kanyang ina, si Marahuyo ang lumabas na sakim, isang babaeng materyosa na inuna ang luho kaysa sa pamilya, isang ahas na unti-unting hinihila si Silakbo palayo sa kanyang mga ugat. Nakita ni Silakbo ang pagbabago sa mga tingin ng kanyang mga tiyahin. Ang awa para kay Gahuma ay naging galit na ngayon na nakatutok kay Marahuyo. At sa kanya, ang tingin nila ay pinaghalong awa at pagkadismaya. Isang lalaking sunod-sunuran, isang anak na nagpabaya. Tinawagan niya si Marahuyo. Sa pagkakataong ito, sumagot ito. Hello? Ang malamig na boses mula sa kabilang linya. Mayo? Sabi niya, ang sariling boses ay pagod at puno ng pagkalito. Totoo ba? Totoo bang pinilit mo akong unahin ang kondo kaysa sa bahay ni Ina? Isang mahabang nakakabinging katahimikan. Sa katahimikang yon, narinig niya ang lahat. Ang sakit, ang pagkabigo, ang huling hibla ng tiwala na tuluyan ng naputol. Ang tanong niya ay hindi isang tanong. Ito ay isang akusasyon. Isang akusasyon na dulot ng pagkalito at ng bigat ng panggigipit mula sa sarili niyang pamilya. At sa pagbitaw niya ng tanong na yon, alam niyang pinili na niya ang kanilang panig. Wow! Iyon lang ang narinig niyang sagot ni Marahuyo. Isang salitang puno ng sarkasmo at pait. So yan na ang kwento ngayon? Yan na ang kasalanan ko? Click! Ibinaba nito ang tawag. Nakatayo si Silakbo sa gitna ng sala. Hawak ang teleponong wala ng tunog. Pakiramdam niya ay nawala na ang lahat. Ang kanyang ina ay nagkakasakit dahil sa kanya. Ang kanyang mga kamag-anak ay hinuhusgahan siya. At ang kanyang asawa ay tuluyan ng sumuko sa kanya. Sa isang iglap, nawalan siya ng kakampi sa mundo. Sa kabilang dako, sa loob ng presidential suite, ibinaba ni Marahuyo ang telepono. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Ang kanyang puso ay manhid. Wala ng galit. Wala ng sakit. Ang natira na lang ay isang malamig at malinaw na desisyon. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang kanyang contacts at hinanap ang isang pangalan. Attorney Francesca Reyes. Idinial niya ang numero. Ang tunog ng pag-end call ni Marahuyo ay tila isang malakas na dagundong sa tainga ni Silakbo. Mas malakas pa kaysa sa mga bulungan ng kanyang mga kamag-anak na naiwan sa sala. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig na gumising sa kanya mula sa isang mahabang, masamang panaginip. Ang tanong na binitiwan niya, totoo bang pinilit mo ako? Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. At sa bawat ulit, mas lalo siyang nasusuklam sa sarili. Hindi iyon ang kanyang tanong. Iyon ay tanong ng kanyang ina na isinubo sa kanya at siya na parang isang walang isip na tau-tauhan ay isinatinig ito. Sa isang kritikal na sandali, sa halip na maging kakampi, naging taga-usig siya. Hindi na niya natiis ang mga mapanuring tingin sa paligid. Ang mga tingin na nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang kaawa-awang biktima
at isang duwag na anak. Walang paalam, kinuha niya ang susi ng kanyang motorsiklo at lumabas ng bahay. Hindi niya pinansin ang tawag ng kanyang ina. "Sid, saan ka pupunta? Sid!" Sumakay siya sa kanyang motorsiklo at pinaharurot ito palayo. Hindi niya alam kung saan siya tutungo. Ang tanging gusto niya ay takasan ng lahat. Ang mapanghusgang mga mata, ang nakakasakal na pagmamahal ng kanyang ina, at higit sa lahat, ang anino ng kanyang sariling kaduwagan. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho, nilalamon ng makina ang kalsada habang ang malakas na hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Pilit niyang nilalabanan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang mga lalaki ay hindi umiiyak. Iyon ang laging sinasabi sa kanya. Ngunit ngayon, ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya kayang dalhin. Itinigil niya ang motor sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. Isang maliit at tagong baybayin sa dulo ng kanilang bayan. Kaunti lang ang nakakaalam sa lugar na ito. Dito sila madalas magpunta ni Marahuyo noong mga unang taon ng kanilang relasyon. Kapag umuuwi sila sa probinsya, dito sila nangako ng walang hanggan. Umupo siya sa buhanginan, sa ilalim ng isang nakahapay na puno ng niyog. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay may ritmong nakakapagpakalma, ngunit nagpapaalala rin sa kanya ng kaguluhan sa kanyang kalooban. Dito, sa katahimikan, walang ibang boses na maririnig kundi ang sa kanya. At sa wakas, pinakinggan niya ito. Naalala niya ang araw na nagpasya silang bumili ng kondo. Nasa isang coffee shop sila sa Makati, parehong pagod mula sa trabaho, ngunit masaya. Si Marahuyo ang unang nagsuggest, ipinakita sa kanya ang mga brochure. "Tingnan mo, mahal," sabi nito. Ang mga mata ay nagniningning. Investment ito para sa future natin, para kay Huni. Malapit sa trabaho, malapit sa school, hindi na natin kailangang mag-commute ng matagal. Wala siyang nakitang pamimilit. Ang nakita niya ay isang asawang praktikal at nangangarap para sa kanilang pamilya. Siya pa nga ang nagsabi, "Sige, mahal. Ito ang unahin natin. Pwede namang isunod na lang yung sa probinsya." Ang alaala ay napakalinaw, napakatotoo, na para itong isang sampal sa kanyang mukha. Paano niya nagawang pagdudahan iyon? Paano niya nagawang iparamdam kay Marahuyo na ito ang may kasalanan? Dahil mas madali iyon, mas madaling maniwala sa kasinungalingan ng kanyang ina kaysa harapin ang katotohanang siya ang nagkulang, siya ang duwag. Tumingin siya sa dagat. Ang bawat alon na dumadausdos pabalik sa laot ay tila humihila sa lahat ng kanyang mga pagkukunwari. Ang pagiging mabuting anak ay naging dahilan niya para maging isang masamang asawa. Ang pag-iwas niya sa gulo ay ang mismong bagay na lumikha ng pinakamalaking gulo sa kanilang buhay. Naramdaman niya ang matinding pagkawala. Hindi lang ang pagkawala ni Marahuyo, kundi ang pagkawala ng respeto nito at ang pagkawala ng respeto niya sa sarili. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang maliit na tinig ng kalinawan ang nagsimulang marinig. Hindi pa huli ang lahat. Marahil ay huli na para ibalik ang tiwala ni Marahuyo ngayon. Ngunit hindi pa huli para maging ang lalaking dapat sana ay siya noon pa. Ang lalaking karapat-dapat para dito. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ngunit hindi si Marahuyo ang tinawagan niya. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Alam niyang wala pang saysay ang anumang sasabihin niya. Siginhawa ang idinial niya. "Hello po, Sir Sid." Sagot nito. Ang boses ay may halong pag-iingat. "Hawa," sabi niya. Ang sariling boses ay medyo garalgal. "Kamusta si Mayo? Si Huni?" "Okay naman po sila, sir. Nasa hotel pa rin po." Huminga siya ng malalim. "Hawa, gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo." Natigilan si Ginhawa sa kabilang linya. "Po? Para saan po, sir?"
Dahil hinayaan kong mangyari to sa kanila. Dahil wala akong nagawa. Pakisabi. Pakisabi kay Mayo. Hindi mo kailangang sabihin ngayon. Pero pakisabi sa kanya, naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na ang lahat. Pagkababa ng tawag, pakiramdam niya ay may bahagyang nabawas sa bigat na kanyang dinadala. Hindi yun solusyon, ngunit iyon ay isang simula. Isang pag-amin. Tumayo siya. Pinagpagan ng buhangin sa kanyang pantalon. Ang araw ay malapit ng lumubog, nag-iwan ng kulay kahel at lilang mga guhit sa kalangitan. Isang bagong bukang liwayway. Sumakay siyang muli sa kanyang motorsiklo. Ngunit ngayon, alam na niya kung saan siya pupunta. Hindi sa Damarilag Suites para manggulo, kundi pabalik sa bahay ng kanyang ina. Oras na para magtakda ng hangganan. Oras na para tapusin ang katahimikan. Ang pag-uwi ni Silakbo sa bahay ay ibang-iba sa kanyang pag-alis kanina. Wala na ang pagmamadali, ang pagkalito, ang takot. Sa halip, ang bawat hakbang niya mula sa pinagparadahan ng motorsiklo hanggang sa pintuan ay may bigat at determinasyon. Ang papalubog na araw sa kanyang likuran ay tila nagbibigay sa kanya ng huling sinag ng katapangan. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, nag-iisa, nag-aayos ng mga lumang album ng litrato. Ang mga kamag-anak nila ay nagsiuwian na. Pagkakita sa kanya, agad na tumayo si Gahuma. Ang mukha ay nagpapakita ng pinaghalong pag-aalala at panunumbat. "Sid, saan ka ba nanggaling anak? Halos mamatay ako sa pag-aalala sa'yo. Akala ko kung napano ka na." Hindi siya sumagot agad. Sa halip, kumuha siya ng isang silya at umupo sa tapat nito. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, isang bagay na bihira niyang gawin. "Ma," simula niya ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. "Kailangan po nating mag-usap." Natigilan si Gahuma. Nakita niya ang pagbabago sa kilos ng anak. Hindi ito ang kanyang Silakbo na laging nakayuko at sumusunod. "Mag-usap? Tungkol saan? Tungkol sa walang galang mong asawa? Tungkol sa atin, ma. Tungkol sa akin bilang asawa niya at sa inyo bilang ina ko." Isinara ni Gahuma ang photo album ng may kalabog. "Anong gusto mong palabasin, Silakbo? Na ako ang may kasalanan kung bakit ka iniwan?" "Hindi po ako iniwan, ma." Mariin niyang sagot. Umalis siya dahil nasaktan siya. At nasaktan siya dahil hinayaan ko siyang masaktan, dahil hinayaan ko kayong saktan siya. Ang direktang pag-amin na yon ay ikinagulat ni Gahuma. Ang mukha nito ay nag-iba. Mula sa pagiging biktima, ito ngayon ay nagpapakita ng purong galit. At kailan pa naging kasalanan ang pagsasabi ng totoo? Ang pagpapaalala sa iyo ng iyong mga responsibilidad bilang anak? "May responsibilidad din po ako bilang asawa at ama," giit ni Silakbo. Hindi inaalis ang kanyang tingin. "Si Marahuyo ang asawa ko. Si Huni ang anak ko. Sila ang pamilya ko. Ang pamilyang ako mismo ang bumuo. Sila dapat ang priority ko. At kami? Ako? Basura na lang ba ako sa iyo ngayon na may sarili ka ng pamilya?" Nagsimula ng mangilid ang luha sa mga mata ni Gahuma. Ito na, ang pamilyar na emosyonal na sandata. Ngunit sa pagkakataong ito, handa si Silakbo. "Hindi po, ma. Ina pa rin kita at mahal kita," sabi niya. At sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang katotohanan sa bawat salita. "Pero ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi lisensya para wasakin mo ang pamilya ko." Isang luha ang pumatak sa pisngi ni Gahuma. "Winasak? Ako? Pinoprotektahan lang kita, Sid." Mula sa isang babaeng gahaman at walang respeto. "Mali po kayo," pagtatama ni Silakbo. "Si Mayo ay hindi gahaman. Ang pagbili ng kondo ay desisyon naming dalawa. At may respeto siya, ma. Pero ang respeto ay hindi hinihingi. Binibigay ito. At kahit kailan, hindi ninyo siya binigyan ng pagkakataon. Ibinunyag niya ang lahat.
ang sakit na nararamdaman ni Marahuyo sa bawat patutsada, ang kahihiyan nito sa pagpapatulog sa bodega, at ang pinakamatindi sa lahat, ang katotohanan tungkol sa kwarto ni Elena. Alam ninyo kung kaninong kwarto yon, Ma? Sabi niya, ang boses ay may bahid na ng galit. Hindi iyon simpleng kapabayaan, iyon ay sinadya. Iyon ay kalupitan. Sa pagbanggit sa pangalan ni Elena, natigilan si Gahuma. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. Nahuli, walang na siyang maisasagot. Mahal kita, Ma, ulit ni Silakbo. Ang boses ay bahagyang lumambot, ngunit ang determinasyon ay nanatili. Pero kailangan ninyong maintindihan, may hangganan ang lahat. Tumayo siya. Ito ang hangganan ko. Hihingi kayo ng tawad kay Marahuyo. Isang tapat na paghingi ng tawad. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya at para sa sarili ninyo. Natawa ng mapait si Gahuma. At kung hindi, tumingin si Silakbo sa malayo, sa bintana, kung saan tanaw ang papalubog na araw. Isang malalim na hininga. Kung hindi ninyo kayang ibigay ang respeto na nararapat para sa asawa ko, hindi na muna kami babalik dito. Ni ako, ni si Mayo, at lalong-lalo na ang apo ninyo. Ang banta ay malinaw. Ang ultimatum ay nakalatag na. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Si Gahuma ay napaupo, tila nawalan ng lakas. Tinitigan niya ang anak, na para bang ito ay isang estranghero. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi na ang batang sunod-sunuran na kaya niyang kontrolin sa pamamagitan ng luha at panunumbat. Ito ay isang lalaki na may sariling paninindigan. Walang pag-aalinlangan, tumalikod si Silakbo at nagsimulang maglakad papalabas ang pinto. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit bawat hakbang ay nagpapatibay sa kanyang desisyon. Iniwan niya ang kanyang ina, mag-isa, sa gitna ng sala na puno ng mga alaala ng kahapon at sa harap ng isang kinabukasan na nakasalalay na ngayon sa sarili nitong mga kamay. Gabi na nang muling marating ni Silakbo ang The Marilag Suites. Ibang-iba ang pakiramdam niya ngayon kumpara sa huling punta niya rito kaninang umaga. Wala na ang desperasyon at pagkalito. Sa halip, ang dala niya ay isang mabigat, ngunit kalmadong puso at isang maliit na sobre sa kanyang kamay. Huminto siya sa tapat ng pinto ng suite. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili sa anumang kahihinatnan. Hindi siya narito para pilitin si Marahuyo na umuwi. Narito siya para sa isang bagay na mas mahalaga. Kumatok siya. Mahina lang, ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. Si Marahuyo, nakasuot pa rin ito ng roba, ngunit ang mukha nito ay bakas ang pagod. Ang mga mata nito, nang makita siya, ay hindi nagpakita ng galit. Ang nakita niya ay pag-iingat at isang malalim na pagod. "Sid," sabi nito. Hindi isang tanong, kundi isang pagkilala. "Mayo," sagot niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Pwede ba? Pwede ba tayong mag-usap? Kahit 5 minuto lang." Hindi ito sumagot agad. Tinitigan siya nito na para bang sinusuri ang kanyang buong pagkatao. Sa huli, tumango ito at binuksan ng mas malaki ang pinto, ngunit hindi siya pinapasok. Isang malinaw na senyales na ang pag-uusap ay magaganap sa pasilyo, sa hangganan ng kanilang mga mundo. "Wala na rito si Huni," agad na sabi ni Marahuyo. Kinuha na siya ni Ginhawa kanina. Umuwi na sila ng Maynila. Ang balita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura, ngunit tinanggap niya ito. Karapatan nito. "Okay," mahina niyang sagot. Mabuti naman kung ganon, para hindi na siya madamay. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tiningnan niya ang kanyang mga sapatos, pagkatapos ay muling nag-angat ng tingin upang salubungin ang mga matapong asawa. "Hindi ako naparito para pilitin kang umuwi.
Panimula niya, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Naparito ako para humingi ng tawad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Patawad, Mayo. Patawad dahil naging duwag ako. Patawad dahil sa bawat pagkakataon na kailangan mo ako para protektahan ka, pinili ko ang manahimik. Patawad dahil hinayaan kong maramdaman mo na nag-iisa ka sa relasyong ito. Walang pagdadahilan. Walang pagsisi sa iba. Inako niya ang lahat. Ang nangyari sa bodega, sa kwarto, walang kapatawaran yon. At ang tanong ko sa iyo kanina sa telepono, yon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Dapat hindi kita pinagdudahan. Dapat ipinaglaban kita. Nakikinig lang si Marahuyo. Ang mukha nito ay nananatiling kalmado. Ngunit nakita ni Silakbo ang bahagyang panginginig ng mga labi nito. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon. Pagpapatuloy niya. Alam kong masyadong malalim ang sugat. Hindi ko rin hinihiling na bumalik ka sa akin. Siguro hindi ko pa yon deserve. Ang tanging hinihiling ko lang ay isang pagkakataon. Hindi para sa atin, kundi para sa akin. Isang pagkakataon para patunayan sa iyo at sa sarili ko na kaya kong magbago, na kaya kong maging ang asawang nararapat para sa iyo at ang amang nararapat para kay Huni. Kinuha niya ang sobre mula sa kanyang bulsa at marahang iniabot ito kay Marahuyo. Hindi ko masabi lahat ng maayos, kaya isinulat ko na lang. Basahin mo sana kung handa ka na. Tiningnan ni Marahuyo ang sobre, pagkatapos ay muli siyang tiningnan. Isang mahabang, tahimik na pag-uusap ang naganap sa pagitan ng kanilang mga mata. Nakita ni Silakbo ang sakit, ang pag-aalinlangan, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang kislap. Isang napakaliit na kislap ng kung ano. Hindi niya masabi. Marahil ay hindi pa pag-asa. Marahil ay pag-unawa lang. Ano man ang maging desisyon mo, Mayo, kahit pa annulment, sabi niya. At ang salitang iyon ay napakabigat sa kanyang dila. Tatanggapin ko. Irerespeto ko. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang kapayapaan ng loob mo. Dahan-dahang inabot ni Marahuyo ang sulat. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdikit. Isang maikling sandali ng init sa gitna ng kanilang malamig na distansya. Wala nang sinabi si Marahuyo. Tumango lang ito. Isang tango na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin. Sige na, sabi niya. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mag-iingat ka. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay isang pakikibaka laban sa pagnanais na lumingon. Nang nasa dulo na siya ng pasilyo, narinig niya ang marahang pagsara ng pinto. Sa loob ng suite, sumandal si Marahuyo sa likod ng pinto. Hawak-hawak ang sobre. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. At mula sa mga bitak na yon, isang mainit na likido ang nagsimulang dumaloy. Luha. Hindi na luha ng galit, kundi luha ng isang pusong nasaktan, ngunit sa wakas ay naramdamang narinig. Tinitigan niya ang sulat sa kanyang kamay. Ang pangalan niya, Marahuyo, na isinulat ng pamilyar na kamay ng kanyang asawa. Bubuksan niya ba ito? Nakatitig si Marahuyo sa sobrang nasa kanyang mga kamay. Matagal. Ang bigat nito ay tila mas mabigat pa kaysa sa isang pirasong papel lamang. Ito ang bigat ng 5 taon nilang pagsasama, ng mga pangarap at ng mga kabiguan. Sa wakas, pagkatapos ng ilang minutong pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang sulat ay hindi mahaba. Ang pagkakasulat kamay ni Silakbo ay medyo magulo, na para bang isinulat ito ng nanginginig. Bawat salita ay tila may dalang bigat ng pagsisisi. Marahuyo, panimula nito. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Walang salita ang sapat para ipaliwanag ang kahihiyan na nararamdaman ko. Ang kaya ko lang gawin ay aminin ang lahat. Tama ka, naging duwag ako.
Sa takot kong maging masamang anak, naging masama akong asawa. Sa pag-iwas ko sa gulo, ikaw ang laging nagiging talo. At yon ang pinakamalaki kong kasalanan. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Inamin ni Silakbo ang lahat, ang kanyang pagkukulang sa kwento ni Alina, ang kanyang pananahimik sa bawat masasakit na salita ni Gahuma, at ang kanyang kahinaan sa pagharap sa sariling ina. Walang paghuhugas kamay, pagsisisi lang. Nang tanungin kita sa telepono tungkol sa kondo, doon ko nalaman na hindi lang ikaw ang sinasaktan ko, kundi pati ang sarili ko, dahil alam ko ang totoo. At ang totoong iyon ay ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. At halos winasak ko ang lahat dahil sa sarili kong kaduwagan. Hindi ako hihingi ng pangalawang pagkakataon. Hihingi ako ng unang pagkakataon. Isang unang pagkakataon para maging ang seed na pinakasalan mo. Ang seed na nangako sa iyong aalagaan ka. Hayaan mo sanang ipakita ko sa iyo, hindi sa salita, kundi sa gawa. Pero kung hindi na talaga pwede, maiintindihan ko. Mahal kita, Mayo. Noon, ngayon, at sana, bukas. Nang matapos niyang basahin, isang luha ang pumatak sa papel. Bahagyang nagpakalat ng tinta sa huling salita. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Ang pader sa paligid ng kanyang puso ay hindi pa tuluyang gumuho, ngunit isang maliit na pinto ang nagbukas. Hindi siya nag-reply ng gabing iyon. Hinayaan niyang lumipas ang gabi. Dala-dala ang mga salita ng sulat sa kanyang pagtulog. Kinabukasan nag-text siya. Isang coffee shop sa bayan. 10 a.m. Tayo lang. Dad kong ang Kalinaw Cafe ay isang maliit na lugar na may amoy ng bagong gaga na kape at tinapay. Tahimik. Perpekto para sa isang mahirap na pag-uusap. Na unang dumating si Silakbo. Nang pumasok si Marahuyo, agad itong tumayo. May distansya sa pagitan nila. Isang espasyong puno ng mga non-said words. Umorder sila ng kape. Sa unang ilang minuto, ang tunog lang ng kutsarita na humahalo sa tasa ang maririnig. Si Marahuyo ang unang bumasag sa katahimikan. Binasa ko ang sulat mo. Tumingin si Silakbo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng paghihintay. Salamat sa pagiging tapat, sabi niya. Ang boses ay kalmado. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na naramdaman kong kinilala mo ang sakit na nararamdaman ko. Dahil totoo ang lahat ng yon, sagot ni Silakbo. At kulang pa yon. Huminga ng malalim si Marahuyo. Hindi na pwedeng tulad ng dati, Sid. Tapos na ko sa pagiging anino. Tapos na ko sa pag-intindi sa lahat maliban sa sarili ko. Alam ko, mabilis na sagot ni Silakbo. At hindi ko na yon hahayaan pang mangyari. Kung mayroon mang tayo pagkatapos nito, pagpapatuloy ni Marahuyo, may mga patakaran. Una, tayo ay isang team. Walang nanay ko, walang pamilya ko, mayroon lang pamilya natin. Pangalawa, kapag may problema, haharapin nating dalawa. Hindi mo ako pwedeng talikuran para lang sa katahimikan. At pangatlo at pinakamahalaga sa lahat, ipagtatanggol mo ako, kahit pa ang kalaban ay ang sarili mong ina. Hindi kumurap si Silakbo. Tumango ito. Bawat tango ay tila isang panunumpa. Lahat ng yon, Mayo. Lahat ng hihilingin mo. Gagawin ko. Tinitigan siya ni Marahuyo. Sinusuri, hinahanap ang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Ngunit wala siyang nakita. Ang nakita niya ay isang lalaking nasaktan, nagsisisi, ngunit sa wakas ay handa nang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi pa rin buo ang kanyang tiwala. Malayo pa. Ngunit ngayon, mayroon ng pag-asa. Hindi ako babalik sa'yo, sabi niya, at nakita niya ang bahagyang pagbagsak ng balikat ni Silakbo. Ngayon, dugtong niya. Pero handa akong magsimula ulit, mula sa simula. Bilang magkaibigan muna, at tingnan natin kung saan tayo dadalhin nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Silakbo. Isang tunay na ngiti. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw. Salamat, Mayo. Kahit yan lang. Salamat.
Umalis si Marahuyo sa coffee shop na may kaunting gaan sa kanyang dibdib. Hindi pa ayos ang lahat, ngunit mayroon ng daan. Isang daan patungo sa paghilom. Pagbalik niya sa hotel, habang naglalakad sa tahimik na pasilyo patungo sa kanyang kwarto, pakiramdam niya ay kaya na niyang harapin ang bukas. Ngunit pagliko niya sa kanyang pinto, natigilan siya. May isang taong nakatayo roon, naghihintay. Isang babaeng mukhang pagod. Ang dating matikas na tindig ay bahagyang nakukuba. Ang mga mata ay may bakas ng ilang gabing walang tulog. Ang kanyang biyanan, si Gahuma. Sa pagitan ni Marahuyo at Gahuma, sa pasilyo ng hotel, ang katahimikan ay halos pwedeng hiwain. Hindi ito ang Gahuma na kilala ni Marahuyo. Ang babaeng matapang, matalas magsalita, at laging may aura ng kapangyarihan. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay mukhang natalo. Mayo, sabi ni Gahuma. Ang boses ay mahina, halos hindi marinig. Hindi sumagot si Marahuyo. Hinintay niya lang kung ano ang susunod na sasabihin nito. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya nagagalit. Ang naramdaman niya na lang ay isang mapayapang pag-aabang. Nag-iwas ng tingin si Gahuma, tila hihiyang salubungin ang mga mata ng manugang. Kinausap ako ni Silakbo. Isang mahabang paghinto. Sinabi niya ang lahat. Muling katahimikan. Patawad, biglang sabi ni Gahuma. Ang salita ay tila napakahirap bigkasin na para bang may tinik sa kanyang lalamunan. Patawad sa ginawa ko. Sa bodga. Sa lahat. Tinitigan siya ni Marahuyo. Ang paghingi ng tawad ay hindi perpekto. Ito ay hindi madamdamin. Ito ay pautal at halatang labag sa kalooban. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita ni Marahuyo ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Katapatan. Isang maliit na butil ng katapatan mula sa isang pusong matagal nang nababalot ng pride at takot. Hindi niya sinabing, okay lang po. Dahil hindi okay ang ginawa nito. Sa halip, ang sinabi niya ay, tinantanggap ko po. Tinanggap niya ang paghingi ng tawad, hindi para kay Gahuma, kundi para sa sarili niya, para sa sarili niyang kapayapaan. Ito ang huling kadena na kailangan niyang kalagin para tuluyan ng makalaya. Tumango lang si Gahuma at walang dagdag na salita. Tumalikod ito at dahan-dahang naglakad palayo. Ang pag-uusap ay tapos na. Hindi sila naging magkaibigan. Marahil ay hindi kailanman. Ngunit sa araw na yon, hindi na sila magkaaway. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin sa Bukang Liwayway ay sariwa pa rin. Ngunit para kay Marahuyo, iba na ang pakiramdam nito. Hindi na ito mabigat. Hindi na ito nakakasakal. Bumalik sila sa probinsya. Ngunit sa pagkakataong ito, naka-check-in sila bilang isang pamilya sa The Marilag Suites. Iyon ang kanilang naging kasunduan. Isang neutral na lugar, isang simbolo ng kanilang bagong simula. Sa 6 na buwang lumipas, maraming nagbago. Dumalo sila ni Silakbo sa mga marriage counseling session. Natutunan nilang makinig, natutunan nilang magsalita tungkol sa kanilang mga sakit nang hindi naninisi. At unti-unti, natutunan nilang muling magtiwala. Si Silakbo ay naging ibang tao. O mas tamang sabihin, naging ang tunay na si siya. Ang lalaking may sariling boses na kayang ipagtanggol ang kanyang pamilya habang nananatiling magalang sa kanyang ina. Ang balanse ay mahirap, ngunit araw-araw, sinisikap niya. Ngayong hapon, bibisitahin nila si Gahuma sa unang pagkakataon mula noong insidente. Ang pagsalubong sa kanila ay hindi na malamig. Hindi rin ito sobrang init. Ito ay sibilisado, may pag-iingat, ngunit wala ng tensyon. Inihanda ni Gahuma ang paboritong merienda ni Huni. Pinanood niya ang kanyang apo na masayang naglalaro sa sala at sa mga mata niya, mayroong isang uri ng lungkot na may kasamang pagsisisi. Ang pag-uusap ay simple lang, tungkol sa panahon,
Tungkol sa trabaho, walang nag-ungkat ng nakaraan. Hindi na kailangan. Bago sila umalis, lumapit si Marahuyo kay Gahuma. Salamat po sa merienda. Walang anuman, sagot nito. Isang sandali ng pag-aalinlangan bago nito idinugtong. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Iyon lang. Ngunit para sa kanilang dalawa, sapat na yon. Habang palubog ang araw, dinala ni Silakbo sina Marahuyo at Huni sa paborito nilang baybayin. Ang lugar kung saan siya nagkaroon ng kanyang paggising. Nakaupo sila sa buhanginan. Pinapanood ang kanilang anak na humahabol sa mga alon. Inakbayan ni Silakbo si Marahuyo at hinawakan ng mahigpit ang kamay nito. Masaya ka ba? Tanong niya. Tumingin si Marahuyo sa asawa, pagkatapos ay sa kanilang anak, at sa papalubog na araw na nagpipinta ng magagandang kulay sa langit. Ang puso niya ay payapa. Buo. Oo, sagot niya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masaya ako. Hinapit siya ni Silakbo palapit at hinalikan siya sa noo. Isang halik na puno ng pasasalamat, respeto, at isang pag-ibig na sinubok ng panahon, ngunit ngayon ay mas matatag kaysa dati. Salamat, bulong ni Silakbo. Salamat sa pagturo sa akin kung paano magmahal ng tama. Magkahawak kamay nilang pinanood ang paglubog ng araw, alam na sa wakas, dumating na ang kanilang bagong bukang liwayway. At dito nagtatapos ang kwento ni Marahuyo at Silakbo. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis at sakripisyo. Ito ay tungkol din sa pagtatakda ng hangganan at pagbibigay halaga sa sarili. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nanghihingi na talikuran mo ang iyong dignidad. Sa halip, ito ang nagiging pundasyon para lalo mo itong pangalagaan. At ang tunay na pamilya ay hindi nagwawasak. Ito ay nagbubuo sa pundasyon ng respeto at pangunawa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ngayong araw. Kung mayroon kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa ibaba. Anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Gustong-gusto po naming malaman ang inyong mga opinyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.